So sa kabuuan na talakay natin yung pag-asa na ibinigay natin sa atin. Kasi habang may pag-asa tayo, makakaya na natin ang maraming problema ngayon. Matulong sa atin maging positibo sa buhay. At patuloy na magtiis sa pag-inintay ang pangako ng Diyos. Pagsasagot para na sa kanyang pangako. So sa ngayon, alamin natin sino ba yung Diyos na nangako ito. Kaya magtatalakay din natin na Biblia o buong kasulatan ay mula sa Diyos. At sabi ni Jesus sa salita ng Diyos ay katotohanan, totoo natin ito. Sino ang Diyos na yon? Kung titingnan natin sa ating Biblia, mababasa natin sa awit 83:18 ang pangalan ng Diyos. Ito yung Ama ni Jesus. Ito yung sinabi niya sa modernong panalangin o modelong panalangin na Ama namin na nasa langit ka, sambahin mo ang pangalan mo. May pangalan ng Diyos na dapat na sambahin. Sino ito? Sa awit 83:18 na siyang tatalakay natin ngayon, awit 83:18, sinabi, malaman nawa ng mga tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lang katastaasan sa lupa. Ano daw? Oo, ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. At paano natin nalaman na gusto talaga niya na makilala natin siya? Sabi niya, malaman nawa ito ng mga tao. Eh, bakit may nawa? Kasi sa ngayon wala namang nagtuturo. Kaya kung di ka magtitingin sa Biblia, titingala ka lang, di mo naman malaman ang pangalan ng Diyos. Titulo niya, maaaring malaman mo, makapangyarihan sa lahat, marunong. Kasi sa mga disenyo niya sa lahat ng bagay na nilalang niya. Yun lang, mga titulo lang. Pero pangalan, hindi. Tanging sa Biblia lang, kahit pinasulat ng Diyos. Ito, para matuto tayo, Roma 15:4, yung tinalakay na karaan, para matuto tayo na may pangalan ang ating Ama sa langit, yung Ama ni Jesus, na Ama din natin. Sabi diyan, ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lang ang katastasan sa buong lupa. Oo, si Jehovah, ang may pinakamataas na otoridad. Wala nang nakakahigit doon. Ang taas-taasan na katunayan. Si Jesus mismo ay kumikilala sa bagay na yan. Bakit? Natin niya. Kasi si Jesus mismo ay nalangin sa kanyang Ama. Katunayan, sabi nga nung bago malagot ka ng hininga, sabi niya, ang mga patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. O diba? So, may Ama siya. Hindi niya sinabi, pinatawad ko na sila. Ang Diyos ang sinabi niya na patawarin mo. O, nanalangin din siya sa kanyang Ama sa Getsemani, sa Garden ng Getsemani. So, yan yung punto.